I was asked ano yung bagong ibabahagi ko ngayong araw. Kaya pinost ko na rin sa Facebook ngayong umaga na magbibigay ako ng 1,000,000 sako ng bigas para sa mga pamilya sa Batangas na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa gobyerno. At ito po ay ginagawa ko naman noon pa sa aking distrito, pero ngayon magbibigay ako ng bigas para sa buong Batangas. Lalong-lalo po dahil ikinalulungkot ko na noong April 24, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawat barangay makikinabang sa pondo ng national government. Dapat lahat ng barangays ay nabigyan na ng bigas, pero sa aking distrito may schedule para lahat ng barangays ay mabigyan, at ang ibang mga barangays dapat kahapon ay nabigyan ng bigas, pero biglang na-cancel ang delivery ng bigas. Meron na nga pong stub na nakalagay May 21, 10 a.m. sa Nasugbu Gymnasium. Ihahatid ang bigas. Pero the night before, sinabihan ang Liga ng Barangay ng Nasugbu na hindi natuloy ang schedule at maghintay na lang sila para sa bagong schedule. Pero itong mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa nga ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Pero yan ay kwento ko na rin na po noon. Ang dinadagdagan ko lang ngayon ay ang parehong barangays na hindi binigyan ng 200,000 pesos per barangay noong April 24 ay kahapon naman hindi binigyan ng ipinangakot at inischedule na bigas. Kaya nalulungkot ako kasi kung marami tayong mga kababayan na hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, mauunawaan ko yan. Kasi hindi naman kaya ng gobyerno sagutin ang pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo para sa bigas para sa bawat barangay, may stub na, ine-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon, at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung you're saying na politika yung punot dulo dito? Maganda kung may paliwanag kung bakit yung same barangays na hindi binigyan ng 200,000 ay ngayon hindi binigyan ng bigas. Pero kaya ko yan din masasabi dahil mismo testimonya nila, sinabihan sila ng Kapitolyo na hindi sila isinama sa April 24, 200,000 pesos distribution ni Pangulong Marcos dahil sa tampurot sa Kapitolyo. Kaya ako po ay walang ganong salita sa aking bokabularyo. Natutunan ko lang yung salitang tampururot galing sa mga kapitan ng aking barangay. Pero kung maiba lang tayo, punta naman tayo sa national. Meron kang proposal na yung VAT sa gasolina, petroleum products, bawasan from 12% gawing 10%. At may computation pa rito kung paano ano yung matitipid ng gobyerno at pwedeng ibigay sa taong bayan. Tama ba to? Opo. At yung computation mo rito, magkano yung matitipid? Kaduktong po ang
aking advokasya para ibaba ang VAT at ang mga issue na nakikita ko sa ayuda. Kasi kaya nila sinasabi, hindi natin dapat ibaba ang buwis dahil mas maganda daw ang targeted na ayuda para sa mga nangangailangan. Pero I will answer your point directly after this, but I just wanted to lay out that ang problema sa targeted ayuda, ang mga politiko ang nagta-target. Tapos, pinapapila pa ang mga tao. Tapos, may administrative cost pa. Sa napakalaking inefficiency sa targeting ng ayuda, mas mabuti na lang bawasan ang ayuda at bawasan na lang ang VAT. Ang position paper na isinumite ng Department of Finance sa Kongreso tungkol sa aking House Bill 4302 na inihain ko noong Setyembre last year ay ang DOF ay tutol sa pagbaba ng VAT dahil sinabi nila mahigit 250 billion pesos per year ang mawawala sa revenue ng gobyerno. Pero mali po na tawagin itong kawalan dahil yan po ang matitipid ng mga taxpayers. Ang 250 billion divided by, let's say, 28 billion families ay mga 9,000 pesos per family per year. At saka kung maputo lang kita, malaki yung kinita na ng gobyerno doon sa pagtaas ng nung sumipa yung diesel na 130 pesos per liter. Ano na sila nun, di ba? Windfall na. Opo. So, unlike sa ibang bansa na ASEAN, like Indonesia, sinubsidize ng gobyerno yung fuel, kaya wala masyadong pagtaas. Pero dito, walang nangyari ganun. Tama. So, tama yung posisyon mo. No, kung babawasan nga na gagawin 10%, yung sa 2 billion na yon na matitipid, pwedeng ipigay sa taong bayan at tipid sa taxpayer, sa mga bumibili ng gasolina. Tama po. At ang Pilipinas nga ang may pinakamataas na presyo ng langis sa ating mga comparable ASEAN countries at yun ay sa kadahilanan na sa ibang bansa may subsidiya, dito pinapatawan pa ng buwis. At ang sagot nga ng iba ay mas maganda, may targeted ayuda kaysa sa buwis. Pero nung committee hearings naman, sinabi ng lahat ng mga representante ng mga transport sector groups na mas gusto na lang nila ibaba ang buwis, isuspende ang fuel excise tax kaysa pumila pa ang mga tricycle drivers para sa 5,000 pesos na hanggang ngayon, marami pang mga tricycle drivers ay hindi nabigyan ng 5,000 pesos at ang iba nga ay na-report na namatay. Yung fuel excise tax, ito yung 6% na excise tax. Iba-iba po. Kung hindi po ako nagkakamali, iba yung fuel excise tax sa diesel, sa gasolina, kerosene at LPG. At ang ikinalulungkot ko din ay minadali ang pag-aproba ng Kongreso ng fuel excise tax noong Marso, tapos hindi naman ginamit ang kapangyarihan ito nung ipinasa na itong batas. Kaya nung isang araw din, nagpanukala ako sa Kongreso na sa Kalinga Act, hindi lang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na isuspende ang VAT sa langis, kung hindi din gawing automatic na pag-aproba nitong batas at i-activate ang national emergency sa enerhiya, isuspende na ang VAT sa langis. At tulad po ng nabanggit ninyo, kayang-kayang ito dahil kumita na ang gobyerno sa mas mataas na presyo ng langis. May windfall na nga tayo, pero sinasabi nga nila, doon na lang sa ayuda natin gamitin ang windfall. Ang sabi naman ng mga transport sector groups, mas maganda, ibaba na lang ang VAT kasi meron naman na nga tayong windfall.